pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlat at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila ay iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian. Naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Alas 8, Jace sa Kabundagon, Koskos Batikos, Musrod na. Katungod sa katawhan nga masayod sa impormasyon sa mga butang nga gihangyo sa publiko, kinahanglan nga pagailhon, pagsulod sa mga opisyal nga mga record o sa mga dokumento o papel nga may kalabutan sa opisyal nga mga aksyon, mga transaksyon o mga desisyon, ingon man sa mga datos sa pagpanuki-duki sa gobyerno nga gigamit nga basihan sa pagpalambo sa palisiya. Kinahanglan igahatag ngadto sa lungsuranon, pinasubay sa mga limitasyon nga gikalatid sa balaod.
Article 3, Section 7 sa 1987 Philippine Constitution. Fearless but fair commentary. Fair commentary. A no-holds-barred discussion of hot issues. Discussion of hot issues. Kuskus, Batikos, magandang unang isyu. Programa nga walay kahadlukan, patas o sakto nga magpresentar sa kamatuoran. Anomalya o mga kahiwian. Kuskus, Batikos, ibulgar sa radyo, aron masayran sa tanan, kansang singgit sa katawhan, sa dugay nga panahon. Kausaban, Kuskus, Batikos, ang tumo, tinuod nga serbisyo publiko. Kuskus, Batikos. Ang pagbibigay boses sa katotohanan at paglilingkod sa bayan. Di lahat ng pagkakataon, katapat ay karangalan, pabuya o medalya. Kadalasan. Bala. Stop Media Killings. Paalala at pagdamay mula sa RMN. Kasama mo. Kuskus, Batikos. Epistulam kontra factum non valid nilamilam argumentum. Wa kay mahimo sa pagigbatok sa kamaturan. Kung dili imong mahimo, mao lamang pagig-uyon sa kamaturan. Kuskus, Batikos. Boy na mga binati na itong ating paminaw, welcome din itong pagpanakuban sa programang RMN Kuskus Batikos. Kuskus, Batikos. Adlaw karon nga Lunes pizza 27 sa bulan sa Hulyo tuig 2020. Kumusta to mga kaigsunan gikan sa mga kasigbit nato nga probinsya? Gikan sa may Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, ug usab sa may Negros Island, sa may Negros Oriental, the Region 7 mga binati nato nga ating paminaw. Kuskus, Batikos. Sa tuan probinsya usab sa may Zamboanga del Norte, nagilangkoban sa duha ka syudad ang Dipolog og Dapitan og sa mga kalungsuran sa Kutob sa mabos tong pagsibya dinis tong pagpanakuban. Good morning. Inyo kita mabati o makita live via Facebook sa DXDR Das sa Remen Dipolog og sa 981 sa dial sa mga radyo sa AM Ban og sa 94.1 sa IFM Dipolog. Tatak RMN. Bueno, sa ngalan sa serbisyo publiko, kininyong pobreng alagad sa kanginan, Radyo Man Mark Andoy Bacruya. Mark Bakruya. Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Kuskus, Batikos. Laban sa pinihig ang katungod. Mark Bakruya. Komentaristang patas o di bias. Tatak RMN. Good morning sa to mga viewers karon ha, sila si Wilson Acevedo Bacruya. Gagaw din sa may Cebu. Ang usab ni Ida Rial Cadavido. Ang usab ni MM Anggit, ni Dorothy Silva. Si Brian Rehinsya. Naka-view ko. Og sa RC Isyo 9. Sa mga magkuan gisay gusto diya kanibitong lukat og lisensya sa armas. So nakakuan sila ato i-post niya. Si Dorothy Silva, good morning. Pabati daw siyang mama nga si TC og iyang igsoon nga si Dolce Tinaypan. Donald Bantilan og daghang salamat. Usab ni Tata Guda, kumbati taman sa ginawa diya tata. Usab ni Eugene Hardin. Okay, good morning ni Tisa Sam, FRG, si Prima Dona, salamat sa mga abito na pamilya. Usab ni Ramil Abing. Tanan-tanan diha nga nakakuan. I-share ato ang live ha. Para medyo daghan-daghan ang maka-view mga binati nato ang ating paminaw. Mark Bakruya. So, ato'y palayan paghisgot ang may kalabutan gyapon karon sa kuan ni Pangulong Rodrigo Duterte ha. Siyang State of the Nation address. Alas 8:16 di ay. Atod kinato sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ang Vitron Vitamins Plus Iron mutabang kana siya sa pagpalig-on sa kabukogan sa mga anak, magtubo sila nga imsog layo sa mga sakit-sakit, makapagana sa pagkaon og makapagana usab sa katulog. Mao kana ang Vitron Vitamins Plus Iron. May drops, syrup og tablet. And of course sa mga mahilig diha magbiyahe, kinahanglan nga maghaplas kamo og Wonder Herbal Oil, Wonder Wonder Coffee
At ang Wonder Herbal Oil, mawala na siyang kalapoy sa iyong kalawasan, pamaol, pinakan, sinsikto, uban pa diha. Gamiti sa Wonder Herbal Oil. And of course, sa ito ang Wonder Coffee 16-in-1, puro natural o puro herbal. Sa mga mahilig magbuhay kayopan sama sa baboy, kanding, karabaw, isda, uban pa diha, gamiti pod sa Animal Vita. Ang atong Animal Vita, doon electrolytes, amino acid, aron dali mo dako anyong kayopan, mga binati nato nga tigpaminaw. Tatak RMN. Komentaristang patas o di bias. Mark Bakruya. Karon ang adlaw nga ikalima nga suna ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kakundiin yang ilatag diha ang mga kalambuan nga nahimo sa miagi nga mga katuigan tuig 2019. Tapos ang iha mga plano usab karon nga tuig og sa sunod nga tuig og sa hangtod mahuman ang iyahang termino pagkapangulo sa Pilipinas karong tuig 2022. Mga kasama, Kuskus, batikos. dire atong madungog ang iyahang kuan, ang iyahang mga plano or iyahang mga nahimo ang kalampusan sa dihang miabot ang tuig 2020. Gikan na tuig 2019 kung kahinumduman mga igsuon, daghan kayo ang mga nahimo pod nga mga pagsulay nga gibati karon ni Pangulong Rodrigo Duterte karon nga tuig. Ilabi na yun kining pandemya, mao ni pinakadako kayo kang problema karon sa nasod sa Pilipinas. Dili lang kay sa Pilipinas kundi lakip na usab sa bisan asa nga mga nasod sa tibuok kalibutan tungod usab sa virus nga dala sa COVID-19 o dala sa SARS-CoV-2 nga virus nga mao kana ang sakit karon ang COVID-19 nga migawas gikan dito sa may nasod sa China mga igsoon og naabot na sa naggadaiya usab nga mga kanasuran nga miigo sa mga katawhan nga mipatay sa mga katawhan ilabi gyud kung aduna nay mga sakit taan. So mo na dakong problema karon diha. Dayon ang kaning pakigbatok niya sa korupsyon ug sa droga nagapadayon lang gihapon. Unya gawas niya na ilabi na gyud kining West Philippine Sea nga giangkon sa mga insect na ilaha kuno bisan pa man nga aduna na desisyon nga midaog ang nasod sa Pilipinas nga sa nasod sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Pero giangkon kini sa mga taga China kay matod pa sakop kuno sa ilahang lugar. Ilaha kuno ni. Onya dili mabasta-basta kay dili mabasta-basta bawi ilabi na gyud nga daghan pod ang natabang sa China dire sa dihang nahimo na gyud nga pangulo si Duterte. Daghan na kay nakuha nga mga kalambuan, uban pa diha nga mga tabang sa China. Bugti usab ni ana ang pagkawkaw, ang pagkawat sa atong lugar diya sa West Philippine Sea. Mark Bakruya. Napagilayang isyo kaning mga kurakot usab nga mga opisyal nga naglingkod karon diya sa katungdanan nga iya ni Pangulong Rodrigo Duterte nga nagapadayon gyapon sa pagpangawkaw sa salapi sa kaban ni Juan. Di ba? Daghan kayo ang mga kwarta nga nangawagtang tungod sa mga kurakot sa mga buaya nga mga opisyal. Kuskus, batikos. Onya ang nakasakit pamalandungon mga kasama. Kay bisan pa magklaro kayo nga adunay mga kasaypanan, adunay mga nahimo nga dili maayo. Hangtod karon apan nagapabilin gihapon ang pagsalig ni Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Bisag klaro na kayo nga dako kayo ang nahimo nga kalapasan, daghan na kayo mga nahimo nga dili maayo, pero gipang tapinan lang gihapon. Gilabanan lang gihapon. Gisaligan lang gihapon sa atong pangulo. Si Francisco Duque. Sila si Major General De Bolsina sa may NCRPO. Diba? Daghang kay mga nahimo ang kalapasan. Pipila lamang kana sila nga mga individual. Pero hangtod karon nagapabilin gihapon nga nagupot na sila katungdanan. Tatak RMN. Di ba? So munay problema diha. Okay, kung dili gali ka kauban sa linya, dili ka mo kalinyada, lisod kayo kay dali kay ka maduot, dali kay ka nga mapildi nila. Pero kung kauban gali mo, usak ka mo og balahibo. Mga binati na to nga tigpaminaw. Bisan pagdaghan kag kasaypanan, bisan pagdaghan kag nahimo nga mga dili maayo, magpabilin ang pagsalig ni Pangulong Rodrigo Duterte sa iya ha. Tatak RMN.
Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Batikos. Unsay nitabo ni Francisco Duque? Ang iyang mga pamahayag nagkabalintong-balintong. Ang iyang gihimo sa Department of Health nga daghan kayo ang mga nagproblema. Dugay kayo ang paghatag sa mga sweldo uban pa diha ang mga hazard pays ato ang mga frontliners nga mga doctors. Pero hangtod karon nagapadayon siya nga naglingkod siya posisyon. Hangtod karon anaa pagyapon siya diha isip health secretary. Nga para nako di na angayan sa mulingkod nga isip health secretary. Ngano man daghan ang nahimo nga dili maayo. Mga pamahayag niya nga dili mao. Tabla pagway coordination sa nagkadaya usab nga mga ahensya. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Batikos. Di ba? Mao na yung nakapait diha. Kay bisan dili na ito angayan diha nga muhawid silang katungdanan, bisan dili angayan nga mulingkod diha silang katungdanan, pero hangtod karon nagapadayon nga naman kauban kamo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Batikos. Kanin China, sa dihanggi desisyonan nga ang West Philippine Sea iya sa nasod sa Pilipinas, sakop sa Philippine Area of Responsibility kon PAR sa nasod sa Pilipinas. Pero unsay gihimo karon sa taga China? Nagbuhat sila airport, gihimo nila ang kaning island nga kanibitong binuhat lang island. Diya sa may West Philippine Sea og nagbutang og mga sundalo og uban pa mga gamit panggubat diha. Unsa may rason ana? Nganong di man sila mo ila sa desisyon sa international law nga iya ka na sa nasod sa Pilipinas. Unya, dili pa gyud mabasta-basta nga kontraho ni Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Halos manggali iya pang labanan ang taga China. Usahay kuan ta usahay no nga makasaway ta ba? Nga unta ang katawhang Pilipino ang imong tapinan, ang katawhang Pilipino imong labanan. Pero mas bulaban ba ka sa uban pa nga mga tawo, sa mga langyaw nga mga tawo? Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Batikos. Pero napoy usahay nga medyo kuan po siya, supak po siya. So it seems nga murag makahuna-huna butang nga murag mabuhi ang atong kasing-kasing. Mabuhi ang atong dugo nga gilabanan ang mga Pilipino. Pero dili gyud kayo. Mga binati nato katig paminaw, mao na nga kung usahay mamahayag siya nga iyang kontrahon ang China, murag makaingon ta nga ato ginabati ang tinuod nga pagka-Pilipino. Pilipino kita kay nagdilabanay ta. Pero napoy usahay nga mas bupabor usab siya sa China. Hinon wa man to giingon nga mahimo siyang puppet sa China, pero tingali tungod sa kadako kayo nga pagkuan nato kaning utang kabubuton usab na sa mga rason ngano nga ato ang labanan ang nasod sa China. Unya di po ikalilo nga daghan pog mga kalambuan nga gihatag diri nasod sa China, daghan nga mga kinibitawng tabang kwarta man adiha uban pa nga mga proyekto dako kay natabang po sa China. Ilabi gid sa may Davao City. Di ba daghang sila gipanghatag dito nga mga hinabang. Makruya. Makruya. Mabito na naapoy gibutang dito sa nasod China nga mura bitog ngalan sa mama ni Duterte. Dito sa may China, gipangalan gyud sa pangalan ni Duterte. Unya naapoy Davao dito nga mura bitog Davao kung diri naman tayo Chinatown. So dito na po'y Davao Town sa nasod sa China. Gibuhatan po siya dito. Muna dakong problema diha nga kita unta nga mga Pilipino ang magtinabangay sa kaniadto pa nga mga pagpanakop sa mga langyaw nga mga nasod. Grabe ang atong pakigbatok sa ilaha para dili ta masakop. Nagbuwis og kinabuhi ang atong mga katawhang Pilipino. Nagbuwis silang dugo. Singot aron labanan ang katawhang Pilipino, aron labanan ang nasod sa Pilipinas nga dili mabawi, dili makuha sa mga langyaw nga mga nasod. Tatak RMN. Kuskus Batikos. Kuskus Batikos. Batikos. Diba? Daghang kayo ang mga nagbuwis silang kinabuhi para lang dili kita mabawi, para lang dili kita masakop. Pila taga tuig gisakop sa taga Espanya? Taga Mexico. 333 years gisakop ta sa mga Espanyol. Almost 50 years po ta gisakop sa mga Amerikano. 5 years or 3 years sa mga Hapon. Diba? Pero hangtod karon nakasakop ba sila? Wala na. Ano man, dili ta gusto nga sakopon. Aduna tay kaugalingon nga autonomiya. So mo na dapat huna-hunaon karon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Og unsay plano niya karon?
Unsa iya makita nga mga pamaagi karon aron nga batukan ang padayon nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 diri sa nasod sa Pilipinas. Dili lang kana. Daghan kay mga Pilipino ang walay mga trabaho. Daghan kay mga katawhan karon nga nagsuroy-suroy, naglaroy-laroy, nga walay mga trabaho, walay saktong income, kahangtod karon nagsalig paghapon sa gobyerno. Tatak RMN. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Diba nagsalig lagi po hinabang sa gobyerno. Nagsige lagi po yampungad ngadto sa atong gobyerno. Nagsigig pangayo og hinabang pagkaon para silang pamilya. Tungod sa kalisod. Tungod usab sa epekto kini sa mga ato nang gikaingon sa kanay gitawag nato nga community restriction or community quarantine restriction. Asa nagkadaiya nga mga syudad, lungsod, barangay tungod sa epekto sa COVID-19. Karon ang kaning virus mura naman natural na lang nga sakit. Kung kaniadto grabe ang kalisang sa mga katawhan tungod silang kahadlok nga matapdan sila. Pero karon aduna nay pipila ka mga individual nga murag wa na hadlok. Ang ilang gikahadlokan ang pagpangita nila pagkaon kung unsaon nila pag-survive diri sa nasod sa Pilipinas. Unsaon nila pag-survive ang ilang pamilya. Aron ngadto magpadayon sila nga manginabuhi diri ibabaw sa kalibutan. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Diba? Daghan kay mga negosyo karon nga nagsira diri sa nasod sa Pilipinas tungod sa epekto sa COVID-19. Daghan kay mga negosyante nga nagsira na. Daghan kay mga trabahante nga nawad og trabaho. Nanguli na sila tagsa-tagsa usab ka mga probinsya ka mga area. Ano man wa naman sila trabaho, wa naman sila kapalan, maglisod mag-apply. Kinsa pa man ang negosyo di nga kanang mga gagmay lang nga negosyo nga karon wa kay mamalit. Walay mga kwarta kay mga tawo, maglisod og gawas ang mga tawo tungod usab sa mga restriction nga gipatuman sa nagkadaiya usab nga mga LGU. Sa nagkadaiya usab nga mga opisyal nga naglingkod karon diya sa nagkadaiya usab nga mga syudad. Makruya. Makruya. Dili lang syudad, barangay, lungsod, probinsya, bisan pa man og rehiyon, bisan pa man sa tibuok Pilipinas. Grabe ang restriction karon nga gipatuman sa ato ang mga nagkadaiya usab nga mga LGU. Unsa may rason na para mapugnan ang padayon nga pagkuyanap sa COVID-19. Pero unsa may plano sa tong gobyerno karon? Para sa tong mga negosyante, para makasurvive sila, para mabuhi pagbalik ang ekonomiya diri sa nasod sa Pilipinas nga nahagba tungod sa dala sa COVID-19. Diba daghan ginawadaan og mga trabaho, daghang ginawadaan og mga negosyo. Unsa may plano karon sa atong gobyerno? Sa mga negosyante nga nawadaan og trabaho, naa ba sila tabang? Naa ba sila pautang nga mga kwarta para nga mubalik pagbarog ang atong mga negosyante? Nga nawadaan sila panginabuhian. Kumusta man ang ato ang mga negosyo karon nga nagsira? Kumusta man ang gipasira karon sa atong administrasyon nga ABS-CBN? Diba? Kung aduna tay 7 million nga mga walay mga trabaho sa tibuok nasod sa Pilipinas, kana maula na ang mga nakakuan kanang mga na lista. Pero katong wala na lista, kumusta man to? Na-appeal ba to sila sa lista? Na-appeal ba to sila sa tagaan o gining ayuda? Diba? Kunya napunan sa pagsira sa kaning network nga ABS-CBN. Nga daghan po kayo ang mga nawada og trabaho, dili lang kay sa nasod, dili lang kay sa may kauluhan, kundi lokop sa tibuok Pilipinas. Ganuman ano na sila yung mga nagkadaiya nga mga TV station and radio station. Ibutang talang aduna sila yung mga trabahante diya nga 7 or 8 sa usa ka tawo nga trabahante, pila man ka buok nagsalig ana. Di ba? Kung ang usa ka tawo nga regular sa usa ka stasyon or sa usa ka gitrabahuan niya, nag-close or gisirahan or naundang yun tungod sa epekto sa COVID-19, panangwit ka lang usa ka tawo na nagsalig niya na si anak nga 5 ka buok, naapay asawa, so pila naman unom ang nagsalig niya, naapa siya mga igsoon or di ba ka inahan or ginikanan na nagsalig sa iya. Di ba? Kinsa may gipatay na to ana? Kinsa may wad ana to gikawangan na to sa kinabuhi? Di ba kita ra nga mga Pilipino? Dapat ulit panahon karon atong ipataas atong tagaan og trabaho ang atong mga katawhan Pilipino para di na magsalig sa Pilipinas, sa gobyerno sa Pilipinas. Kaya ang uban magsalig na lang diha kanu man way trabaho. Gawas na napoy uban nga mga tapulan kayo di kabalo mangitag trabaho. Kuskus, batikos,
Batikos. Batikos. Komentaristang way lipod-lipod mo butyag sa kamatuuran. Mark Macruya. Manalipod sa mga kabus o dinawdaw. Mark Macruya. Tatak RMN. So kini kira to paaboton kun unsa iyahang plano. Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte sa iyahang hangtod matapos ang kining tuig 2022. Ang plano niya para sa mga negosyante nga nagsira. Ang plano niya para sa mga Pilipino nga walay mga trabaho. Ug unsa pa ang iyahang mga nahimo nga kalampusan sa miaging katuigan hangtod karon. Mga binati nato nga tigpaminaw. Daghan pagyapon karon mga Pilipino ang walay mga trabaho. Daghan pagyapon ang mga tao karon nga nagsalig lang gyapon sa gobyerno. Kay mismo silang kaugalingon gani, di sila kabalo mangitag trabaho. Di ba? Ang uban di man kabalo mangitag trabaho, magsalig naman. Magsalig lang nga pagkanon sa atong gobyerno, magsalig lang nga pagkanon sila mga pamilya, kay ilang pamilya naningkamot mo dito, o gawas ni ana, manghinaot ta nga ang katawhang Pilipino nga walay mga trabaho matagaan o insaktong trabaho sa atong gobyerno. Dili na to patyo na tong kaugalingon nga mga katawhan. Dili na to patyo ang atong kaugalingon nga mga negosyo, ang atong ekonomiya. Basi magsalig tag utang sa uban nga nasod din, dago na kitag utang, pagkahuman kinsa ra yung bayad kita ra manggihapon. Kita nga mga katawhan Pilipino nga nagbayad og buwis, kita ra gihapon ang mobayad sa utang nga giutang sa tong gobyerno. Kunya dili kun anak kadali ang pagbayad sa utang, moabot tag 20, 30 ka tuig usa maimbas. Mark Macruya. Macruya. Muna ka kamo nga makurakot nga mga dagko nga mga opisyal. Pan-resign ka mo diha. Kung di ka mo makahatag og insakto. Insakto nga pagkaon, insakto nga trabaho sa ato ang mga katawhang Pilipino. Tatak RMN. Kay imbis para sa mga katawhang Pilipino ang kwarta, gisaloy ninyo. Kuskus. Batikos. 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 Mga baga mugnang! Wa mo'y kaluoy. Wa mo'y espiritu! My goodness! Kuskus. Batikos. 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 Mura bugway mga kalag. But wala ko panahon sa pagbarang ito sunahan. Adlaw karon nga Lunes Pizza by the City sa bulan Solyo 2020. Manamilit na lang pag-ingon kaninyo. Fiat Justicia ruwat kailom. Ipatuman ang kamatuoran bisan pa man ikabukan ngadto sa kalangitan. Kini ay yung pobreng alagad sa kanginan. Radyoman Mark Andoy Bacruya, Tatak RMN. Tatak RMN. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Karon sa atong kapanahunan, pagkadaghan nagyong balatian, ubang sakit dili na masabtan, basin kunog sa ingkanto itiawan, bisan asa na mo adto nga tambalan, moingon nga kunog gidautan, inay gibati maalibyuhan, laing sakit hinuon ang nahidugang. Apan gisusi gyud paayo og gitun-an, unsa ba